wakas ang mga araw, mundo'y makuuwi sa wala. Lahat ay muling isisilang, tandaan ito. Di pwedeng magkaroon ng walang katiyakan. Langit at lupa'y lilipas, ngunit salita niya'y mananatili. Kaya kayo'y muli niyang pinapayuhan, huwag tumakbong walang saysay. Gumising magsisi, kaligtasa'y malapit na. Diyos ay nagpakita na sa inyo. Ang tinig ng Diyos ay narito na. Espiritu'y nangungusap sa mga iglesia. Kung kayo'y may pandinig, makinig. Dapat tumanggap lahat ng nabubuhay. Kainit inumin lang kanyang salita. At huwag mag-alinlangan tungkol dito. Yaong sumusunod at makikinig sa mga salita niya'y tatanggap ng dakilang pagpapala. Tinig ng Diyos ay rinig na kapwa sariwa't bago bawat araw. Kita mong Diyos at ika'y kita niya, patuloy kanyang kinakausap. Pero Diyos ay tinatanggihan mo't di kilala. Siya dinig ng kanyang tupa, ngunit kayo'y nag-aalangan. Mga mata'y binubulag ni Satanas, at ang puso mo'y manhid at di mo nakikitang maluwalhating mukha ng Diyos. Kaawa-awa, huwag nang maghintay ng matagal. Dinig ng tupa ng Diyos ang tinig niya. Ang pitong espiritu sa harap ng trono ng Diyos, isinugo sa buong mundo. Ipadadala ang kanyang sugong magsasalita sa lahat ng iglesia. Ang Diyos ay matuwid at tapat, siyang Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng tao. Espiritu'y nangungusap sa mga iglesia. Kung kayo'y may pandinig, makinig. Dapat tumanggap lahat ng nabubuhay. Kainit inumin lang kanyang salita. At huwag mag-alinlangan tungkol dito. Yaong sumusunod at makikinig sa mga salita niya'y tatanggap ng dakilang pagpapala. Yaong tapat na hanap ang mukha ng Diyos, magkakaroon ng bagong liwanag. Salita niya'y darating sa'yo't bubuksan espiritual mong mga mata. Makikita mong misteryo ng espiritual na mundo. At ang kaharian ay nasa tao. Pumasok lamang sa kanlungan at biyaya'y mapapasayo. Taggutuman sa lot o hayop ay di ka magagalaw o masasaktan. Makakasama mong Diyos, lalakad kasama siya, at magkasamang papasok sa kalwalhatian. Espiritu'y nangungusap sa mga iglesia. Kung kayo'y may pandinig, makinig. Dapat tumanggap lahat ng nabubuhay. Kainit inumin lang kanyang salita. At huwag mag-alinlangan tungkol
salita niya'y tatanggap ng dakilang pagpapala. Oh, dakilang pagpapala. Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo, sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo'y labanan. Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay, yun ang mahalagang oras na kailangan kayo ng Diyos na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya. Kahit wala pang malaking nangyari sa'yo at di ka pa lubos na nagpatotoo, bawat bagay na iyong ginagawa, gaano man kaliit, lahat ito'y nauugnay sa patotoo sa Diyos. Kung makakamit mong paghanga ng nakapaligid sa'yo, sa gayon lang ika'y nakapagpatotoo na. Kung isang araw darating, mga di naniniwala't humanga sa iyong bawat ginagawa't makitang ginagawa ng Diyos ay dakila, sa gayon ika'y nakapagpatotoo na. Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo, sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo'y labanan. Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay, yun ang mahalagang oras na kailangan kayo ng Diyos na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya. Kabatiran may walak at mahinang kakayahan, sa pagperpekto ng Diyos sa'yo magagawa mong siya'y pasayahin, isa-isip kalooban niya, makikita mong gawain niya sa mahinang kakayahan. Diyos makikilala nila at haharap kay Satanas bilang mananagumpay. Tapat sa Diyos lang, walang iba pa sa buong mundong mas lalakas kaysa sa kanila. Itong grupo ng mananagumpay, ito ang pinakadakilang patotoo. Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo, sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo'y labanan. Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay, yun ang mahalagang oras na kailangan kayo ng Diyos na manindigan sa inyong patotoo sa Kanya. Kahit na dakilang gawain di mo kaya, makakaya mong Diyos ay pasayahin. Kaya mong isang tabing pagkaunawa't patotohanan siya, di tulad ng iba na di ito kaya. Masusuklian mong pagmamahal ng Diyos sa kilos mo, ito lang ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Sa likod ng bawat ginagawa ng Diyos sa inyo, sinusubukang tumaya ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo'y labanan. Sa tuwing may mangyayari sa inyong buhay, yun ang mahalagang oras na kailangan kayo ng Diyos na manindigan
lason at niyurakan ni Satanas. Tiwaling disposisyon ng tao'y diyan nagmumula. Mga pangunahing bagay niya'y naging tiwali. Pag-iisip niya't moralidad, kabatiran at katinuan. Lahat ay nagbago na, ibang-iba sa pagkakalikha ng Diyos sa kanila. Katotohanan ay hindi niya maunawaan, at sa Diyos ay tumataliwas. Kaya't ang pagbabago sa disposisyon ng tao'y dapat magmula sa kanyang pag-iisip, katinuan at kabatiran, upang mabagong pagkilala niya sa Diyos at katotohanan. Ang tunay na mga pagbabago sa disposisyon ng tao'y makakamtan lamang kung may masusing kaalaman ng kanyang diwa. Pagbabago sa pag-iisip, pananaw at kalikasan, mga pangunahing pagbabago'y dun lang makakamit. Bago siya nagawang tiwali ni Satanas, ang tao'y tumatalim at sumusunod sa Diyos at kanyang mga salita. Siya'y may katinuan, konsensya at pagkatao, ngunit pumurol ng gawin tiwali ni Satanas. Nawala ng pagsunod at pag-ibig niya sa Diyos. Katinuan ng tao'y nalihis, disposisyon niya'y para ng sahayo. Pagsuway tumindi, pero lahat ito'y di niya pa rin batid, at patuloy na sumusuway at sumasalungat sa Diyos. Ang tunay na mga pagbabago sa disposisyon ng tao'y makakamtan lamang kung may masusing kaalaman ng kanyang diwa. Pagbabago sa pag-iisip, pananaw at kalikasan, mga pangunahing pagbabago'y dun lang makakamit. Ang disposisyon ng tao'y nabubunyag sa kanyang katinuan, kabatiran at konsensyang walang kaayusan. Kaya't ang disposisyon niya'y naging lubhang suwail sa Diyos. Kung di mababago ang katinuan niya't kabatiran, ganun din kanyang disposisyon, at hindi siya aayon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na mga pagbabago sa disposisyon ng tao'y makakamtan lamang kung may masusing kaalaman ng kanyang diwan. Pagbabago sa pag-iisip, pananaw at kalikasan, mga pangunahing pagbabago'y dun lang makakamit. Puso ng tao
taong nakabaling na sa Diyos ang laging makakatingin sa Diyos. Pusong kayang talikdan ang laman, pusong nag-iisip sa Diyos. Sa kanilang ugalit pananalita, sa kanilang bawat kilos, kayang palugurin ng Diyos nilang mahal. Pusong may pasan para sa kalooban niya. Pag-ideya at iniisip mo'y di tama, kaya mong talikdan ang intensyong kumilos ayon sa kalooban niya. Habang mas lalong dumaranas sa paraang to, mas kaya ng puso mong bumaling sa Diyos, at mas kaya mong palugurin ang Diyos at mahalin siya. Nakakulong ka man o may sakit, kinukutya o sinisiraan, o tila wala ng lalabasan, kaya mo pa rin siyang mahalin. Pag pagsubok ay dumarating, kaya mo pa rin siyang mahalin. Ibig sabihin puso mo'y nakabaling na sa Diyos. Pag-ideya at iniisip mo'y di tama, kaya mong talikdan ang intensyong kumilos ayon sa kalooban niya. Habang mas